Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais umasenso, manap ng trabaho, o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto't sikaping lumago, inspirasyon mong pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, iisa ang ating hangarin. Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas! Go, 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 kababayan! Kaya natin yan. Kaya natin yan. Maayong hapon, Western Visayas. Ari na naman kita para sa isa na naman kamapinuslanon nga episode sang Istorya, Trabaho, Negosyo, kag Consumer o konang Istorya TNK. Ini programa sang Department of Trade and Industry Region 6 kag ang aton partner sa pagbalita ang Radyo Pilipinas. Mas ginpabaskog naton ang aton programa para sa inyo subong nga Season 3. Sa una nga segment aton pagaistoryahan kag pagasabton ang inyo mga pamangkot sa amon sa DTI sa tanong ng consumer. Bilang mga consumer, kamo may karapatan gid sa husto nga impormasyon or right to information. Sa aton ikaduwa nga segment, updan nyo kami sa amon TNK feature kung sa diin aton kilalahon ang mga madinalagon nga mga negosyante diri sa rehiyon nga nagapamatuod nga sa bulig sang DTI ang handom nga pag-ugwad sa pagnegosyo sa ranggid nga maging realidad. Ako ang inyong tagapag-alagad, Judy Maysaho, ang Information Officer sang DTI Region 6, kag ini ang Istorya TNK Season 3. Diri sa aton unang nga segment ang inyo boses amo ang bida. Ini ang tanong ng consumer. Kada bulan aton pagapilion ang mga video questions nga ginpadala ninyo sa amon. Kag ini pagasabton sa Consumer Protection Division sang DTI Region 6. Naggrocery ako sa isang supermarket kahapon. Paano ko malalaman kung sumusunod sila sa SRP? Kung gusto mo mabalaan kung nagasunod sa suggested retail prices ang supermarket, mahimo mo usisaon ang mga presyo sa mga produkto ug ikumpara ini sa pinakabag-o nga SRP bulletin nga makita sa website ng Department of Trade and Industry www.dti.gov.ph. Kung ang presyo sa produkto pareho o kung mas manubo sa mga SRPs na ginapatuman sa DTI, suno sa Rule 2, Section 4 sa Implementing Rules and Regulations sa Republic Act 7581 o Price Act, nagasunod ang supermarket sa SRPs. Kapag mayroong price freeze, gaano katagal ito bago matapos? Sa idalom sa Section 6 ng Price Act, ang mga presyo sa mga basic necessities sa isa ka lugar ginapabilin sa ila prevailing prices o kung ginapaidalom sa automatic price control kung ang lugar ginadeklarar ng disaster area o kung yara sa state of calamity, ginadeklarar ng yara sa estado sang emerhensya, ginapasuspender ang pribilehiyo sang writ of habeas corpus, ginapaidalom sa martial law, ginadeklarar nga yara sa estado sang rebellion o kung ginadeklarar nga yara sa estado sang giyera. Luwas na lang kung temprano patapuson sang presidente ang price control sa mga basic necessities magapadayon sa bugos nga durasyon sa kaimtangan na nagtuga sini. Apang hindi maglapaw sa 60 ka adlaw. Paano maprotektahan ng mga consumer ang ating mga sarili sa overpricing at hoarding? Ang mga konsumidor maprotektahan ng ila kagulingon batok sa sobra nga pagpresyo kapag hoard kung ila ginabantayan ang presyo kag supply sa mga produkto sa merkado. Kung ang isa ka produkto may suggested retail price nga ginapatuman sa Department of Trade and Industry
dapat ang presyo sini hindi maglapaw sa SRP. Importante man nga obserbahan kung sufisyente ang supply sa mga panguna nga mabalaklon. Kung may maobserbahan nga mataas ang presyo sa SRP, kung may impormasyon nga may nag-hoard ng mga tindahan, dapat inigilayon i-report sa nagkakaigo nga ahensya sa gobyerno para sa angay nga aksyon. Kapag napansin naming may overpricing, ano ang pwede naming gawin bilang consumer? Kung ang presyo sa isa ka produkto mas mataas sa suggested retail price or SRP ang ginapagawa sa Department of Trade and Industry, mahimo ini ipamangkot sa tindahan o kung i-report sa DTI na hindi ka kontento sa ila sabat. Kung wala sang SRP, apang daw sobra gid kataas ang presyo kag sa imo paglantaw, hindi ini makatarunganon, mahimo mo inianay ipamangkot sa tindahan para sa klarifikasyon. Kag kung hindi nila ini ma-explicar sa husto, pwede mo gihapon i-report sa nagkakaigo nga ahensya sa gobyerno agud ma-check kung ang presyo insakto kag patas. Mayong aga, ako gali si Mark Tugado, kag ako may pamangkot sa inyo. Pwede ba lang makabulig ang DTI kung hindi mag-refund ang seller? Ang DTI naghahatag sang budig sa pag-asikaso sa mga reklamo sa consumer. Nakip na ang mga reklamo nga may kaangtanan sa pagbalibad sa manugbaligya sa pagbalik sang bayad. Pinapahamtang sa DTI ang pagpatunga o mediation sa tunga sa consumer kag manugbaligya. Suno sa mga nagakaigo nga pagsulundan sa pagpatunga kag sasaklaw sang mandato sang DTI, agud mabuligan sila na mag-istorya kag kun mahimo makaabot sang kasugtanan. Ang mga consumer sarang makasumiter sang reklamo sa mga masunod nga paagi. Una, via online, DTI Consumer Complaints Assistance and Resolution System or CARES. Kaduha, paagi sa courier o kung registered mail. Katatlo, pagkadto sa pinakamalapit nga opisina sang DTI. Paano ginabatayan kang DTI ang presyo ka kung mga baraklon? Ang Department of Trade and Industry regular nga nagamonitor sa presyo ng supply sa basic necessities kag prime commodities. Suno sa Republic Act No. 7581 o Price Act, ang mga basic necessities nga sakop sa DTI nagalakip sa mga pangunang kinanglanon pareho sa bottled water, bread, candles, canned sardines, coffee, locally manufactured instant noodles, laundry soap, processed milk, and salt. Ang mga prime commodities naman nga gina-check sa DTI amo ang mga battery, beef loaf, corned beef, luncheon meat, meatloaf, patis, soy sauce, vinegar, toilet soap, kag flour. Ang monitoring ginahimo sa mga supermarkets kag grocery stores kada semana sa key cities o kung major trading areas kag kada bulan sa non-key cities. Ang mga presyo nga nakuha ginakumpara sa latest suggested retail prices or SRPs kag sa naligad nga monitoring data agud masiguro nga patas hag makatarunganon ang mga presyo. Inalantaw man ang sitwasyon sa supply base kung mayara sa stocks ang kadamo sini kung kadasan o nag-replenish ang mga tindahan. Pwede ba lang nga ibalik o kung islan ang produkto nga ginbakal ko? Suno sa Article 97 sa Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines, ang mga manufacturer, producer, kag importer sarang mapanabat sa damage nga naangkon sa consumer tungod sa depekto sang ila produkto. Bisan ini resulta sang design, manufacturing, construction, assembly, packaging, kung kulang impormasyon parte sa paggamit kag mga peligro sini. Ang produkto ginakabig nga depektibo kung hindi ini makahatag sang safety nga ginaekspektar sang consumer nga may konsiderasyon sa presentasyon sini, pinapaabot nga paggamit kag mga peligro kag tiyempo nga ginpasulod ini sa merkado. Dugang pa, suno sa Article 100 sang amo nga layi, ang mga suppliers ng durable o non-durable nga consumer products sarang manubli sa responsibilidad para sa mga depekto sa kalidad nga nagaresulta nga ang produkto hindi angay o kung kulang para sa ginatumod sini nga paggamit. Kung nagapanubo sang iya balor, pati man ang hindi insakto nga impormasyon nga ginapakita sa packaging, labels o kung advertisements. Sa sini nga kahimtangan, ang consumer sarang maghangyo sa pag-ilis sa mga depektibo nga parte kag kun ang problema hindi maagapan sarang magpili sa angayan nga remedyo pareho sa pag-ilis sang produkto, pagbalik sang bayad o kung proporsyonal nga pagpaubos sang presyo depende sa kahimtangan. Hello, ako gali si Sidin. Kaya ang natabo, nagkakaon kami
sa restaurant kaya sobra bala kainit. Namangkot kami sa staff nga paandaro ng aircon. Ti hambal nila samon. Oo, pwede. But dugang 10% sa total bill. Ting pamangkot ko, pwede na bala nga i-add total 10% sa total bill. Kung damo bala bin order namon, ti daw hindi man na bala fair. Sa idalom sa Rule 10, Sections 1 kag 4 sang Implementing Rules and Regulations sa Republic Act No. 7394 o kun ang Consumer Act of the Philippines, ang mga consumer products nga ginabaligya sa publiko kinahanglan mayara sa nagkakaigo nga price tag, label o kun marka nga nagapakita sa presyo sini. Kag hindi ini mahimo nga ibaligya sa mas mataas nga presyo kaysa sa nakabutang. Para naman sa consumer services, mahimo nga magamit ang price list imbes nga price tags. Base sa sini nga mga probisyon, ang pagdugang sang 10% nga bayad para sa paggamit sang air conditioning wala nagakahulugan nga naglapas ini dayon sa price tag requirement. Apang, ang amo sini nga surcharge dapat klaro kag hayag ang ginapahibalo anay sa mga customer. Ang restaurant dapat mayara sang prominente nga pahibalo o kon signage nga nag-aanunsyo sang dugang nga bayad antes pa mag-order ang mga customer. Agud may insakto kag kompleto sila ang impormasyon kag makadesisyon sing husto. Ako po ay si James Tibison ng Barangay Avila, Binavista, Guimaras. May isa lamang po sana akong katanungan na ano po ba ang dapat gawin kung mali ang nakalagay na price tag sa isang produkto pagdating sa counter ay iba ang presyo. Kung hindi pareho ang presyo nga makita sa estante sa mismo nga produkto o kung sa presyo sa database kung iskan ang item sa checkout counter, ang pinakanubo nga presyo amo ang dapat sundon. Ini ginapahayag sa Section 6 sang DTI Department Administrative Order No. 9 Series of 2002. Gani, kung nakita mo nga lain ang presyo sang isa ka item sa checkout counter, mahimo mo ini ipahibalo dayon sa cashier kung sa management sa tindahan kag i-assert ang imo kinamatarong nga mabakalang item sa mas nubo nga presyo. Bilang isang consumer, ano sa tingin mo ang iyong mga karapatan? Yan yung mga ano, di ba? Right to product information. Yung parang ganon. Right to safe products. Ayan ba yung right to choose good product? Para may karapatan ka to basic human needs. Ano yun? Consumer right? Right to return and exchange ba yan? Meron po bang right to good customer service? Kaya mga kapwa-consumer, dapat alamin natin ang ating mga karapatan upang maging protektado tayo tuwing mamimili. Maging matalino, mapanuri at malayang mamimili. Mayroon kang 8 basic rights bilang isang consumer. Ito ay ang right to basic needs, right to safety, right to information, at right to choose. Lahat ng mamimili ay dapat i-exercise ang kanilang mga rights as consumers. Para sa iba pang basic rights ng consumer, mayroon tayong right to representation, right to redress, right to consumer education, at right to a healthy environment. Maliban sa mga ito, meron rin tayong responsibilidad bilang mga consumer. Critical awareness, action, social concern, environmental awareness, and solidarity. Bilang mga consumer, responsibilidad ng bawat isa ang maging alerto tungkol sa presyo at kalidad ng mga produktong binibili. Dapat maging matalino sa pamimili upang hindi maloko at maging sensitibo sa epekto ng pagkonsumo ng produkto at serbisyo. Higit sa lahat, dapat alam ng mga mamimili na bilang mga consumer, kaya nating lahat magsama-sama upang protektahan ang ating mga karapatan bilang mamimili. Maging matalinong mamimili. Laging tandaan na meron tayong consumer rights at responsibilities.
Nagbabalik ang Istorya TNK. Matapos natin sabton ang inyong mga pamangkot sa tanong ng consumer, subong naman makadto naman kita sa segment nga nagahatag sang inspirasyon sa aton mga aspiring kag existing entrepreneurs. Aton tunghayan ang TNK feature. Ari ang duwa ka istorya sang kadalagan halin sa aton mga probinsya nga nagapakita sang matuod-tuod nga kaisog sang isa ka Filipino entrepreneur. Magandang araw, ako si Princess Dayan Calanza from Barangay Timpas, Palitan, Capiz, ang may-ari ng Chandlis Integrated Farm. Ang Chandlis Integrated Farm ay nag-start noong October 2021 nung time na nasa pandemic time pa. So that's the reason why nag-invest din ako sa Chandlis Integrated Farm. Nabuo ang Chandlis nang dahil sa programa ng Department of Agriculture, ang Young Farmers Challenge. And nang dahil doon, nakafocus kasi siya sa mga youth na 18 years old to 30 years old na to invest into agriculture. That's why nag-propose ako entitled Chandlis Integrated Farm. It's a combination of my parents' name, Chari and Nandi. From the word integrated, it means mayroon kaming mga livestock like baka, mayroon kaming isda, mayroon kaming mga poultry, layered chicken, native chicken, and mayroon din kaming mga crop commodities like root crops, mayroon kaming mga high value crops. Ang obstacle siguro nung nag-start talaga kami, wala akong idea about native chicken raising. I graduated Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management, malayo in agriculture. So nag-invest ako dahil nakita ko sa YouTube into native chicken, and out of 120 chickens, namatay silang lahat. Kasi I don't have an idea about the disease management of chicken. So yun nga, nung dinapuan sila ng sakit, halos namatay, and from that project, the Department of Agriculture invested like 70% sa native chicken raising, so namatay sila. And then the second one was when the Typhoon Agaton hits Capiz, na sobrang lakas niya. And then recently lang, yung sunod-sunod na 3 bagyo, and marami kaming nursery na na-put up, and then na-flash talaga yung mga mga UV plastic, yung bubong niya, and then some of the seedlings affected. And then for the first time in history, even napakataas namin, siguro sa amount of water na ulan, naging flooded yung eggplant areas namin, yung pepper area. So yun talaga, nalubog talaga siya sa baha. Ang na-avail namin sa DTI ay yung training with KMME, Kapatid Mentor Me, and yung Catalyst Plus, kung saan meron kaming mentor sa Catalyst Plus. Na-remember ko pa si CA John McCook, nag-assist sa amin. And of course, the KMME that runs last 2023. Online pa kaming batch niyon. I learned DTI services through Negosyo Center. Mayroon kasing mga negosyo center sa bawat munisipyo, and then they really identified, hindi kailangan niyang ikaw yung lumapit Sila yung lumalapit sa iyo to offer assistance in order to improve your product, like sa product branding, labeling, registration of your business, parang mga ganon. So since then, from the negosyo center, sunod-sunod na yung naging training with DTI. For example, aalamin nila kung ano yung kakulangan ng business mo, saan ka pinaka-weak na pwedeng makatulong yung DTI. So through negosyo center talaga, and then after that, directly na direct communication na with DTI. Gusto ko lang talaga pa din mag-focus sa seedling production, pero yung dream for the business na is yung accommodation, kasi we are into trainings na rin naman. Nagbibigay ako ng nag-RP ako into nursery management, seedling production, vegetable production sa Aklan, Antique, and sa iba't ibang lugar. Pero we cannot accommodate trainings here sa Capiz dahil wala kaming accommodation. So hopefully, someday, if makapag-ipon, we can invest on accommodation so that full package na siya. Hindi lang 1 day na training. We can also hold 3 days na mga training with catering. Right now, we are holding trainings pero pang 1 day lang talaga. Mistakes and failures are really
part of the business. They are normal. I mean, we cannot avoid them. But they are lessons learned na that will make you stronger. Nasa part ka na ganon, don't give up. Just keep on pursuing kasi isipin mo lang na normal talaga siya. Huwag kang madadown, huwag kang susuko. Patuloy lang. regular customers until this one specific regular customer requested sa iyang but then I mentioned hindi naman daw sila yan specific ko lang and from there my sistema na ang company where I work. Here, you really have to create your own system. Second challenge is my branding and identity because of course there are a lot of competitors in Bacolod knowing na pislian gidaya ang mga taga Bacolod when it comes to food. So I was very challenged and I'm glad that up until now, since 2021, White Plains is still here. Third challenge, perhaps an opportunity, is expansion or our operational stage. So from White Plains restaurant line, we then expanded food trays and of course catering. After which, I expanded another business, which is the 20th BLD Food Hub, located also here in Bacolod City. So that's a different target market. So managing from White Plains having different target market and the 20th BLD having another different target market. It's another challenge, but it's for the betterment when it comes to income generating and of course additional knowledge and perhaps siguro gusto ko i-cater it ang all walks of life. So with the help of DTI business counselors, I was able to address the challenges I mentioned earlier through the programs that I'll be mentioning. Actually, I joined their KMME program. I was a mentee year 2023. So damo dito mga trainings coming from the birth of your business, how it came about, kag paano mo na siya padakuon, ano dapat ang i-address sa mga challenges na gina-face mo, about accounting, about permits, about BIR, about everything and how to really run your business. Dito sa KMME na program, tinatakal na siya. And it's for free. All you need to do is to be committed to the training that they'll be giving you, which is really for free. Second, I was also able to attend the AI workshop, which is also for free. So all you need to do is just to be present and to really be dedicated na i-address yun ang mga challenges sa businesses. So way of 2021, I also availed DTI's program na BMBE, that is
Barangay Micro Business Enterprise, ang huling program actually ang nag-ulig sa mga startup businesses. I also participated sa workshop that DTI gave us, which is an ARE workshop held sa Iloilo. The entire workshop is for free, and I'm happy because I was able to have an idea how to properly use the AI to streamline sa akong marketing and business strategies. Because through the help of DTI services that I availed, so of course, my improvement sa sales, expansion, and job creation, and as well as increase knowledge on how to really believe in your business because Tinda is always there backing up on how to go about it. So my goal is to enhance our catering services, that is to upgrade our equipments from kitchen to catering utensils, to tables and chairs, and everything that's needed for catering. So generate even more income and create more jobs. My advice is, actually, you can be a student of your own business. Innovate. Innovation is the key. Use AI, technology, especially Subong. Never underestimate your brand. Believe in your brand. Believe in your business. And also, don't hesitate to ask help from mentors. And don't be afraid to also ask help from agencies like DTI. My advice is to make Guevara a white plates restaurant, bringing you and good food together. Hi, I'm Nick. I am the owner of Hiliganan Clothing Co. And we don't just sell t-shirts or apparel. We help Ilonggos recognize each other around the world. So Hiligaynon is curated by mixing the Hiligaynon language or ang gina-speak natin ng mga Ilonggo with modern designs and modern apparel. So each design tells a story, our everyday life as Ilonggos. Kita nga mga Ilonggo, mahilig kita mag-istorya. And mas nami sa feeling may kinaistorya kita nga fellow Ilonggo, biskan diin man kita. Hence naubra si Hiligaynon Clothing Co. So Hiligaynon has a full range of products like t-shirts, tote bags, keychains, and stickers. We also have caps. Ang example sa mga designs naman currently, just like what you are seeing at my back, no? These are some of the t-shirts that we have. We have Pinalagpat, we have Dumanolka, we have Te, we have Lagawan, and our flagship design is ang ambot nga t-shirt. Wherein namugin ang known ang Hiligaynon. So there are already a lot of people wearing Hiligaynon. I even see somehow mga influencers, people coming from different places already using Hiligaynon. Hiligaynon started when I was in college. I was supposed to be a BSMT student or marine transportation. But I was into the creative industry. I like filmmaking, I like photography and graphic design. So during the pandemic, it was a time where we have ample time to use our hobbies, use our interest in a lot of things. Nabuo ang Hiligaynon because I was in a school kung diin we are mixed with different students from all over the country. So we have classmates from Luzon, Visayas, and Mindanao, and we speak different languages. And for me, being in the school nga Ilonggo, I was also looking for people nga, people with the same language. Because wherever you are outside Iloilo City or Iloilo, kung may masturya ka nga Hiligaynon non-speaking person or Ilonggo, it really feels like home. So whenever I'm homesick, I always talk with my classmates nga Ilonggo, from Iloilo, from Region 6, from Western Visayas, and somehow ga-resonate sa akon ang muna nga feeling nga namitani kung biskan din kita magadto, may mamit gid kita nga Ilonggo. So nabuo ang Hiligaynon mixing ang muni kong sentiments when I was in school, the same time with the skills that I have. In regards to the growth of Hiligaynon for the past 5 years, mas nagdasig ang amon nga marketing, mas nagdasig ang amon nga exposure
when PCCI Iloilo, or Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo chapter, has helped me grow my business. Not only giving me a platform, just like mga Iloilo Business Expo or mga trade fair, wherein dira gid mas nakilala si Hiligaynon. Because e-commerce, social media only has its limits. Through the trade fairs of DTI, PCCI Iloilo, ang aton mga partnerships, dira mas nakilala ang Hiligaynon with our local nga mga customers. Hiligaynon can now be seen in malls, in business expos. People come and go to our pop-up stores. I really thank DTI and PCCI Iloilo for giving me this platform, not only for my exposure but also my growth as a businessman. Knowing my history nga I don't know anything about business, I constantly join PCCI Iloilo and DTI nga mga events, nga mga seminars wherein dira ko naka-learn how to build my brand, how to scale, how to look for opportunities, ano pagid nga mga market nga pwede ko katuan, paano ko pagid ma-improve ang akon nga products. And eventually, amo na ning Hiligaynon subong. So it's not only the growth of the business ang nakuha ko with PCCI and DTI, but my personal growth as an entrepreneur. They helped me transform passion into purpose. And to have a small idea turn into a brand that Ilonggos want to represent. So again, I am Nick Caspe, the owner of Hiligaynon Clothing Co., and we will continue to spread the culture and language of Hiligaynon. Kagdira na tapos ang aton episode subong nga hapon, kabay nga nakapaambit kita sang giya, impormasyon kag inspirasyon halin sa inyong mga karapatan bilang consumer, tubtob sa mga istorya sang kadalagan sang aton mga local nga MSMEs. Ini ang commitment sang DTI Region 6 ang magahatag sang serbisyo nga nagabulig sa inyong negosyo kag nagaprotektar sa inyo bilang consumer. Kag para sa inyong nga may mga pamangkot o konluyag mahibaloan, parte sa inyong mga karapatan kag responsibilidad, ginaagda namon kamo nga mag-record sang inyong video message kag isend ini sa amon official Facebook page ang DTI Region 6. Ang inyong mga video questions sa aton pagasabton sa masunod nga episode sang tanong ng consumer. Inyong mapamatian kag malantaw ang ini nga programa sa DTI Region 6 official Facebook page, Radyo Pilipinas, kag sa Cable Star Channel 29. Madamo nga salamat sa inyo pag-upod sa amon sa sining special program sang Department of Trade and Industry Region 6. Kita ay kitaliwat sa sunod nga episode, sa sunod nga bulan, first Sunday, alas 2 sang hapon. Madamo nga salamat sa mga nagpadala sang ila video messages sa aton DTI Provincial Offices, sa Consumer Protection Division, kag sa mga MSMEs nga naga-share sang ila mga istorya. Sa liwat, ako ang inyong tagapag-alaga, Judy May Saho, ini ang Istorya, Trabaho, Negosyo, Consumer, Season 3.